Good day everyone, my name is Eliza Tahir, first reporter of Chapter 17. Rizal in Brussels, 1890. Now must I ponder deep, meditate and struggle on, even sometimes I must weep, for he who love would keep great pain has undergone. Jose Rizal. Itong quote na ito na ipinapahiwatig ni Dr. Jose Rizal na dahil sa pagmamahal niya sa kanyang bayan ay siya ay umisip ng mas malalim na solusyon kung paano niya lalabanan yung mga flyers or mga Spaniards na gustong sumakop sa kanyang lugar. Even though na minsan nakaka-feel siya na masasakit at hindi na napipigilan ang kanyang pag-iyak, but somehow, yung sakit na yun ay yun mismo ang kakain sa kanya dahil hindi lang siya ang magsasuffer kundi ang buong mundo. Kaya kahit mahirap, hindi siya sumuko sa pakikipaglaban sa mga Spaniards. On January 28, 1890, Rizal left Paris for Brussels, capital of Belgium. Two reasons impelled Rizal to leave Paris, namely, the number one is the cost of living in Paris was very high because of the international exposition, and number two, the gay social life of the city hampered his literary works, especially the writing of his second novel, El Filibusterismo. Noong January 28, 1890, si Rizal ay umalis sa Paris patungo sa Brazil. May dalawang rason kung bakit umalis si Rizal sa Paris. Isang pangunahing dahilan ng kanyang pag-alis ay ang mataas na halaga ng pamumuhay sa Paris na lalo pang tumaas dahil sa international exposition. Ikalawang dahilan ay ang gay social na buhay sa Paris na masyadong naapektuhan ang kanyang konsentrasyon sa pagsusulat, lalo na sa kanyang ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. His friends including M. H. del Pilar and Valentin Ventura thought that he left because he was running away from a girl, as what happened when he left London. Sa kabila ng imahinasyon ng mga kaibigan, gaya ni na M. H. del Pilar at Valentin Ventura, ay kala ay siya ay umalis para takasan ang isang babae katulad ng nangyari noong umalis siya sa London. Si Rizal ay sadyang nagbigay diin na ang kanyang pag-alis ay higit na nakaugat sa kanyang pangangailangan na pagtuunan ng pansin ang kanyang mga gawain. When he told them that the reason for his leaving Paris was economic because his money was dwindling, Ventura generously invited him to live with him in Paris without paying rent. He could not accept Ventura's invitation, for he had a high sense of dignity and would not accept charity from any man. Bagamat inanyayahan siya ni Valentin Ventura na manatili sa kanyang tahanan ng walang bayad, pinili ni Rizal na hindi ito tanggapin, isang mahalagang aspeto ng kanyang pagkatao. Siya ay nagtaguyod ng dignidad at hindi nais na umasa tumanggap ng tulong mula sa ibang tao. Ang unang paragraph nito ay hindi lamang tungkol sa kanyang pag-alis sa Paris, kundi pati na rin sa kanyang mga hinanakit, mga prinsipyo sa buhay at mga kanyang determinasyon na magtagumpay sa kabila ng mga hadlang. Makikita dito na ang kanyang malasakit sa kanyang dignidad at pagsusumikap na magpatuloy ang kanyang mga layunin sa kabila ng pagsubok. Life in Brazil. Rizal was accompanied by Jose Albert when he moved to Brussels. They lived in a modest boarding house on 38th Rue Philippine Campaign, which was run by two Jacobi sisters. Later, Albert left the city and was replaced by Jose Alejandrino, an engineering student. Life in Brazil, si Rizal ay lumipat sa Brazil kasama si Jose Albert na naging kanyang kasama sa isang boarding house sa 38th Rue Philippine Campaign na pinapatakbo ng dalawang kapatid na Jacobi.
Nang umalis si Albert, pinalitan siya ni Jose Alejandrino, isang estudyanteng engineering. In Brazil, he was busy writing his second novel, which was a continuation of Noli. He was never idle even for an hour. Aside from writing its chapters, he wrote articles for La Solidaridad and letters to his family and friends. Sa Brazil, naging abala si Rizal sa pagsusulat ng kanyang ikalawang nobela na El Filibusterismo, which is kadugtong ng Noli. Si Rizal, wala siyang pinalampas na oras kahit nakatiting na oras sa pag-continue sa pagsulat ng Noli Me Tangere. Aside from writing in chapters, si Rizal ay nagsulat siya ng article para sa La Solidaridad at letter para sa kanyang pamilya at kaibigan. Being a physician, he spent part of his time in the medical clinic for recreation. He had a gymnastic at the gymnasium and target practice and fencing at the armory. Thus, he wrote to Antonio Luna, "I go to the clinic, I read, I write, I go to the gymnasium and to the armory. Speaking of shooting, I am sending you a target containing 10 bullet holes. It was 7.5 meters from me. At 25 meters, I can put all my shots into a 20-centimeter target." He wrote a letter to Antonio Luna. Ipinakita na kahit abala sa mga seryosong gawain, naglaan si Rizal ng oras para sa kalusugan at pahinga. Dumadalo siya sa gymnasium para sa gymnastics at sa armory para sa target practice at fencing. Makikita dito na si Rizal ay hindi lamang isang manunulat, kundi isang aktibong tao na may interes sa physical na aktibidad. Speaking of Rizal frugality, Jose Alejandrino, his roommate in Brazil, said, "In Brussels, we took our meals in a house in Rizal on one occasion suggested that we eat pancit. We were spending so much a day and so we spent one day's appropriation for the purchase of the necessary ingredients. It seems, however, that he committed an error in his calculation this time, for we spent 2 days appropriation and the pancit came out more than what we intended to have. In order to remedy the error, we were compelled to have pancit for lunch and supper for 2 days. Sa pagiging matipid ni Rizal, si Jose Alejandro, yung kanyang roommate, sinabi niya na doon daw sa Brazil na sa bahay lang daw sila kumakain. Kasi para may celebration doon na sa buong city na kailangan na each house na kailangan magbigay ng food or mga offer para sa salusaluhan ng iba. So, nag-isip si Rizal at Jose Alejandro kung ano ang ihahanda nila. So, si Rizal, naisip niya na pansit na lang ang ihahanda nila doon. Nag-spend sila ng ilang oras para bumili ng mga ingredients na para sa pansit na kanilang lutuin. After nilang magluto, napag-isip-isip nila na sa halip na isang araw na pondo lamang, nagastos nila ang pondo para sa 2 araw pagbili ng mga sangkap. Bilang solusyon, kinakailangan nilang kumain ng pansit sa tanghalian, hapunan sa sunod-sunod na 2 araw. Ang talatang ito ay naglalarawan hindi lamang ng mga gawain at aktibidad ni Rizal sa Brussels, kundi pati na rin ang kanyang karakter. Nakikita dito na ang kanyang dedikasyon sa pagsusulat, pagpapahalaga sa kanyang kalusugan, at pagiging matipid sa kabila ng kanyang mga pangarap at ambisyon. Ang kanyang buhay dito ay nagbibigay ng mas malalim na pagkakaintindi sa kanyang pagkatao at mga layunin. Rizal's articles in La Solidaridad. We have stated before that Rizal favored Lopez Jaena's founding of La Solidaridad in order to have an organ of the propaganda. He used 2 pen names, Dimas Alang and Laong Laan. Rizal articles in La Solidaridad
Ang talatang ito ay naglalahad ng mga mahahalagang artikulo na isinulat ni Dr. Jose Rizal para sa La Solidaridad, na isang pahayagang itinatag ni Graciano Lopez Jaena. Sinusuportahan ni Rizal ang pagtatag ng La Solidaridad upang magkaroon ng isang organo ng propaganda na makakatulong sa kanilang layunin ng reforma sa Pilipinas. Nakikita niya ito bilang isang mahalagang hakbang upang ipahayag ang kanilang mga saloobin at hangin ng hingin ang mga karapatan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Ginamit ni Rizal ang mga pangalang Dimas Alang at Laung-Laan sa kanyang mga artikulo na nagpapakita ng kanyang kakayahan sa pagsulat at ang kanyang mga pagkakakilanlan bilang manunulat. Among his splendid articles which appeared in La Solidaridad from 1889 to 1890 were the following. Isinagawa ni Rizal ang maraming makabuluhang artikulo sa La Solidaridad mula 1889 hanggang 1890. Narito ang ilang mga halimbawa ng kanyang mga sinulat at ang kanilang paksa. La Verdad para Todos, The Truth for All. Issue of May 31, 1889. This is the first article of Rizal written for La Solidaridad. La Verdad para Todos, The Truth for All. Ito ang kauna-unahang artikulo ni Rizal para sa La Solidaridad na naitala noong Mayo 31, 1889. Naglalaman ito ng mga ideya at katotohanan na nais iparating ni Rizal sa kanyang mga kababayan. The number 2, Verdades Nuevas, New Truths, July 31, 1889. 3. Una Profanation, A Profanation, July 31, 1889. A biting attack against the friars for refusing to bury Mariano Herbosa in the Catholic cemetery because he was a brother-in-law of Rizal. Verdades Nuevas, New Truths at Una Profanation, ang huli ay naglalaman ng masakit na pagsulat sa laban sa mga prior dahil sa pagtanggi na ilibing si Mariano Herbosa, isang kamag-anak ni Rizal sa sementeryo ng Katoliko. Number 4, Differences, September 15, 1889. Number 5, Filipinas dentro de 100 años, The Philippines a Century Hence, published serially on September 30, October 31, December 15, 1889, and February 1, 1890. It contains a prophecy that someday the Filipinos will rise in revolution against Spain and win their independence, but later the Philippines shall come under the rule of the United States. Filipino dentro de 100 años, The Philippines a Century Hence, isang makapangyarihang artikulo naglaalaman ng propesiya tungkol sa pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa Espanya at pagkuha ng kanilang kalayaan. Subalit, nakatadhana rin na sa bandang huli ay magiging sakop sila ng Estados Unidos. Number 6, Ingratitudes, January 15, 1890, a reply to Governor General Wessler, who while visiting Laguna province in company with the Dominicans, said that the people should not let themselves be deceived by the vain promises of ungrateful Suna. So, tugon ito sa mga pahayag ng Gobernador General tungkol sa mga ingratitudes ng mga Pilipino. 7. Si Nobre, Without Name, February 28, 1890. Number 8. Sobre la Nueva Ortografía de la Lengua Tagas, on the new orthography of the Tagalog language, April 15, 1890. In this article, Rizal advocates the use of a new spelling in Tagalog.
inilalabas niya ang kanyang mungkahi para sa bagong baybay ng wikang Tagalog. 9. Cosas de Filipinas, Things About the Philippines, April 30, 1819. 10. Sobre la indolencia de los Filipinos, On the Indolence of the Filipinos, July 15, September 15, 1890. This is a brilliant essay in defense of Filipinos' indolence. Isang mahalagang sanaysay na nagtatanggol sa mga Pilipino laban sa mga paratang na sila'y tamad. Ang mga artikulong na aking nababanggit ay hindi lamang na naglalaraw ng isyong panlipunan kundi pati na rin ang mas malalim na pagsusuri at pagtatanggol sa pagkatao ng mga Pilipino. Pinapakita nito na ang layunin ni Rizal na ipahayag ang katotohanan at ituwid ang maling pananaw ng mga banyaga sa mga Pilipino. Ang talatang ito ay nagpapakita na kahalagahan ng mga isinulat ni Rizal sa La Solidaridad bilang bahagi ng kanyang pambansang misyon at ang kanyang hangarin na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Ang mga artikulong ito ay nagsisilbing inspirasyon ng panggising sa damdamin ng nasyonalismo at pag-asa para sa kalayaan ng kaniyang bayan. Rizal criticized Madrid Filipinos for gambling. In Brussels, Rizal received news from Juan Luna and Valentin Ventura that the Filipino in Spain were destroying the good name of their nation by gambling too much. These two compatriots in Paris urged him to do something about it. So, nakatanggap si Rizal ng impormasyon mula kina Juan Luna at Valentin Ventura na dalawang kilalang Pilipino na nasa Paris tungkol sa masamang asal ng mga Pilipino sa Madrid na kasalukuyang nasasangkot sa pagsusugal. Ang mga balita ay nagdala ng pagkabahala kay Rizal at nag-udyok sa kanya na kumilos. Accordingly, Rizal wrote to M.H. Del Pilar on May 28, 1890 to remind the Filipinos in Madrid that they did not come to Europe to gamble, but to work for their fatherland's freedom. His letters ran as follows. Luna in Paris complains of the gambling of the Filipinos in Madrid. So does Ventura. They say that according to news from the Philippines, the parents are very much disgusted. I am afraid we are serving the friars' scheme. There is nothing at home to remind them that the Filipino does not come to Europe to gamble and amuse himself, but to work for his liberty and for the dignity of his race. It is not necessary to leave the Philippines to gamble, for they already gamble very much. If we who are called upon to do something, if we in whom the poor people place their modest hopes, spend our time in things pricelessly, when the years of youth should be employed in something more noble and lofty. For the very reason that youth is noble and lofty, I fear much that we are fighting for a useless illusion, and that instead of being worthy of liberty, we are worthy of slavery. So sa kanyang liham kay M.H. Del Pilar, binigyan din ni Rizal na ang mga Pilipino sa Madrid ay hindi narito sa Europe upang maglibang sa pagsusugal, kundi upang magtrabaho para sa kalayaan ng kanilang bayan. So, ang mensaheng ito ay nagpapakita ng kanyang matinding pagnanais na ang mga Pilipino ay nagtuon sa kanilang mga responsibilidad bilang mga tagapagsulong ng pagbabago. Ipinapahiwatig ni Rizal na ang mga kabataan at mga Pilipino sa pangkalahatan ay dapat gamitin ang kanilang panahon para mas nobleng layunin sa halip na masayang sumama sa bisyo. Ang pagsusugal ay nagiging simbolo ng katamaran at kawalang braso sa laban para sa dignidad ng lahi.
Nag-alala siya na kung patuloy ang ganitong asal, maaaring hindi sila maging karapat-dapat sa kalayaan at sa halip ay maging karapat-dapat sa pagkaalipin. I appeal to the patriotism of all Filipinos to give the Spanish people proof that we are superior to our misfortune and that neither are we capable of being brutalized, nor can our noble sentiments be deadened with the corruption of costumes. Nagsusumamo si Rizal sa patriotismo na bawat Pilipino na ipakita ang kanilang pagkakaiba sa kabila ng kanilang masahol na kalagayan. Nais niyang ipakita na hindi sila dapat magpababa sa mga bisyo na naglalarawan ng mababang pagkatao. Dapat silang luminang ng mga mas mataas na moral na pagpapahalaga. The gambling Filipinos in Madrid were angry when they learned of Rizal's moralizing. Thereafter, they called Rizal Papa or Pope instead of Pepe. Bagamat ang mensahe ni Rizal ay naglalayong ituwid ang maling asal, ang mga Pilipinong nasangkot sa pagsusugal ay nagalit at napuno ng pagka-emosyonal sa kanyang moralizing. Tinawag pa nila siyang Papa or Pope bilang isang uri ng pangungutya na naglalaman ng pagkasagutan sa kanilang pride at pagkakaintindi sa kanilang pagmamatuwid. So sa kabuuan, ang talatang Rizal criticized Madrid Filipinos for gambling. Ito ay nagbibigay din sa responsibilidad ng mga Pilipino sa kanilang mga aksyon at sa mas mataas na layunin ng pakikipaglaban para sa kalayaan. Nagsisilbing paalala ito sa lahat ng mga Pilipino na ang kanilang mga ginawang pagpili, lalo na sa ibang bayan, ay may malawak na epekto sa kanilang reputasyon at sa layunin ng kanilang sambayanan. Ang mensahe ni Rizal ay nag-uudyog sa mga Pilipino na ipakita ang kanilang kagandahang asal at pagkakakilanlan sa kabila ng pagsubok sa kanilang bansa. Bad news from home. Letters from home which Rizal received in Brussels worried him. The Calamba agrarian troubles was getting worse. The management of the Dominican hacienda continually raised the land rents until such time that Rizal's father refused to pay his rent. Other tenants, inspired by Don Francisco's courage, also refused to pay their rents. Ang suliranin sa agraryo sa Calamba ay patuloy na lumalala. Ang mga Dominikano na nagmamay-ari ng lupa sa Calamba ay patuloy na nagpataas ng upa sa lupa. Dahil dito, nagdesisyon ang kanyang ama na si Don Francisco na huwag na magbayad ng renta. Ang kanyang matapang na desisyon ay nagbigay inspirasyon sa ibang tenants at pati sila ay tumanggi magbayad. The Dominican order filed a suit in court to dispossess the Rizal family of their lands in Calamba. Meanwhile, the tenants, including the Rizal family, were persecuted and ejected from their lands. Pasiano and the brothers-in-law Antonio Lopez, husband of Narcisa, and Silvestre Ubaldo, husband of Olympia, were deported to Mindoro. Another brother-in-law, Manuel T. Hidalgo, husband of Saturnina, was banished for a second time to Bohol. Bilang tugon sa pagtanggi ng mga tenants na magbayad ng renta, ang Dominicanong Orden ay nagsampa ng kaso upang pawasan ng pagmamay-ari ang pamilya Rizal sa kanilang lupa. Ang mga tenant kasama ng pamilya ni Rizal ay tinangkilik at pinagtangkaang paalisin sa kanilang mga lupa. Ang malupit na pag-uugali ng mga Prayel ay nagresulta sa deportasyon ng ilan sa kanyang mga kamag-anak at nagbigay diin sa kanilang masakit na sitwasyon. The sad news from home depressed Rizal. His heart bled to know the sorrowful plight of his parents, brother and brother-in-law from Brussels. He wrote to his sister Soledad on June 6, 1890,
Ang masamang balita mula sa kanyang pamilya ay labis na nakadagdag sa kanyang kalungkutan. Siya ay labis na nababahala sa sinapit ng kanyang mga magulang, kapatid at mga bayaw. Ang kanyang puso ay dumudugo sa pag-aalala at sakit na dulot ng mga pangyayari sa kanyang bayan. I have caused much harm to our family, but at least there remains to us the consolation of knowing that the motive is not disgraceful nor does it humiliate anybody. On the contrary, it raises us up and gives us more dignity in the eyes of our very enemies themselves. To fall with the head high and the brow serene is not to fall, it is to triumph. The sad thing is to fall with the stain of dishonor. Moreover, I may be what my enemies desire me to be, yet never an accusation are they able to hurt against me which makes me blush or lower my forehead, and I hope that God will be merciful enough with me to prevent me from committing one of these faults which would involve my family. So, sa isang sulat kay Soledad noong Hunyo 6, 1890, ipinahayag ni Rizal ang kanyang mga damdamin na kahit na siya ay nagdulot ng pinsala sa kanyang pamilya, ito ay nagmula sa mataas na layunin at walang anumang kahihiyan ang kaugnay nito. Nagtatakip siya ng pag-asa sa kanilang kalagayan at ipinapakita niya ang halaga ng dignidad at pagiging matatag sa kabila ng pagsubok. Sinabi niya na ang tunay na pagkatalo ay ang pagkakaroon ng tungkulin sa kahihiyan. Mahalaga sa kanila ang magkakaroon ng mataas na ulo sa harap ng kanyang mga kaaway. Sa kabila ng mga akusasyon laban sa kanya, ipinahiwatig niya na wala siyang dahilan upang maghiya at magkailangan ng pag-uri mula sa kanyang mga kaaway. Ang pangunahing layunin niya ay mapanatili ang dangal ng kanyang pamilya at hindi matisod sa mga pagkakamali na maaaring makapinsala sa kanilang reputasyon. So sa kabuuan ng talatang ito ay naglalarawan ng paglalaban ni Rizal para sa katarungan at dignidad, hindi lamang para sa kanyang sarili sitwasyon kundi para sa kanyang pamilya at sa mas malawak na konteksto ng pagkikibakan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ipinapakita nito ang kanyang determinasyon at pananaw sa sitwasyon, na kahit sa mga pagkakataon ng pagkakasukol, siya ay mananatiling tapat sa kanyang mga prinsipyo at layunin. Presentation of death. In his moment of despair, Rizal had bad dreams during the nights in Brussels, when he was restless because he was always thinking of his unhappy family in Calamba. Although he was not superstitious, he feared that he would not live long. He was not afraid to die, but he wanted to finish his second novel before he went to his grave. Ang talatang ito ay mga naglalaman ng mga saloobin ni Dr. Jose Rizal sa panahon ng kanyang buhay sa Brussels, kung saan siya ay labis na nag-alala sa kalagayan ng kanyang pamilya sa Calamba. Bagaman hindi siya superstikyoso, natatakot siyang hindi siya mabubuhay na matagal. Hindi siya takot mamatay, ngunit gusto niya matapos ang kanyang pangalawang nobela bago siya pumanaw. Sa pagtatapos ng buhay ni Rizal, nagkaroon siya ng mga pangit na panaginip tuwing gabi habang siya ay nasa Brussels. Hindi siya nakakatulog dahil laging iniisip niya ang kanyang pamilya, hindi masaya sa Calamba. Bagaman hindi siya superstition, natatakot siyang hindi siya mabubuhay ng matagal. This morbid presentiment of early death he divulged to M.H. Del Pilar in a letter from Brussels dated June 11, 1890 as follows. Sad presentiments assaulted me, though I do not give them entire credence. In my childhood, I had a strange belief that I would not reach 30 years of age. I do not know why one thought this. There were 2 months during which almost every night I had no other dream
dream than that my friends and relatives were dead. Sa kanyang mensahe kay M.H. Pilar, ipinapahayag ni Rizal na kahit siya ay nag-iisip tungkol sa kamatayan at mga masamang pangitain, pinapanatili niya ang kanyang aktibong pamumuhay at dedikasyon sa kanyang mga advokasya. Nais niyang ipakita na kahit sa harap ng posibilidad ng mga kamatayan, ang kanyang hangarin ay ang makatapos ng kanyang gawain at makapag-iwan ng makabuluhang kontribusyon sa kanyang bayan. Sa kanyang mga gabing punong-puno ng pag-aalala at lungkot, nakakaranas si Rizal ng mga masamang panaginip na nagdadala sa kanya ng mga pangarap tungkol sa kamatayan ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Bagaman siya ay hindi naniniwala sa mga pamahiin, umuusbong ang takot sa kanya na maaaring hindi siya umabot sa makabuluhang edad. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala na hindi siya makatatagal hanggang 30 taong gulang, isang banyagang pag-iisip na nag-ugat mula sa kanyang pagkabata. May 2 buwan na ang lumipas kung saan halos bawat gabi ang aking mga panaginip ay patay na ang aking mga kaibigan at kamag-anak. Once I dreamed that I descended by a path which led me to the center of the earth, and there I met a multitude of persons seated, dressed in white, with white faces, silent and surrounded by white light. There I saw my 2 brethren, one of them already dead and the other one still alive. Although I do not believe in these things, and although my body is very strong and I have no illness and I have no fear, I am preparing myself for death and for any eventuality. Isang particular na panaginip ang kanyang inilarawan kung saan siya ay bumaba sa isang daan patungo sa gitna ng mundo. At doon na nakakakita siya ng maraming tao na nakadamit ng puti, tahimik at nakapaligid sa liwanag. Sa panaginip na ito, nakita niya ang kanyang mga kapatid, isa sa kanila ay patay na at ang isa ay buhay pa. Ang ganito mga panaginip ay nagbigay diin sa kanyang morbid o malungkot na pag-iisip tungkol sa kanyang buhay at sa kamatayan. Laung-laan, ever ready is my true name. For this reason, I want to finish at all costs the 2nd volume of the Noli, and if it is possible, I do not want to leave unfinished which nobody else could continue. Do not believe that I am depressed or sad. Every 2 days, I go to the gymnasium and practice fencing and shooting. But who can tell any misfortune that may come? Siya ay nagpakilala bilang laung-laan o ever-ready na nagpapakita ng kanyang handang loob sa mga pagsubok at sa sino mang balak na dumating. Ang kanyang pagkabahala kaya siya ay nagprepara para sa anumang pangyayari, kabilang ang kamatayan, ngunit hindi siya nalulumbay o nag-iisip na siya ay nasa masamang kalagayan. Sa katunayan, siya ay nag-ehersisyo at nagpa-practice ng fencing at shooting upang ipakita na siya ay physical na malakas at handa sa buhay. So, sa kabuuan, ang talatang ito ay nagpapakita ng malalim na saloobin ni Rizal hingin sa kamatayan, pinanampalataya sa kanyang misyon, at ang diwa ng pagiging handa para sa anumang mangyari. Sa kabila ng mga balakid at banta sa kanyang buhay, ang kanyang pangunahing layunin ay ang makapag-ambag sa pagpapalaya ng kanyang bayan at ang pagtapos sa kanyang mga isinulat na makatutulong sa hinaharap ng Pilipinas. So, doon lamang po nagtatapos yung aking report, at ang susunod po sa akin ay si Sulaiman Muhammad. Siya ang magpapatuloy sa chapter 17. At yun lamang po, at maraming salamat.